Hello. Dito na tayo sa practical part or sa coding part. Start tayo ng paggawa ng book. Change tayo ng lagyan natin ng evaluate regression model. First ang gagawin natin is import natin yung mga necessary libraries natin like from sklearn metrics import mean absolute error. Then yung R2 score. Then import pandas speed. Pang-load ng ating dataset. Then import natin yung from scalar that model selection. Import frame test split. Tapos meron pa tayo is from scalar that linear regression. Linear model. Import regression. Then, syempre, load natin yung ating data frame. EF equals PT3. Tapos, copy natin yung path ng ating dataset. Dataset na nila. Palitawin natin yung info ng ating dataset. So, meron tayong 5 columns, which is house ID, square footage, location score, number of rooms, price. Check natin yung mga basic statistics natin. So, makikita natin yung basic statistic ng ating dataset. Then, check natin kung may null ba yung ating dataset. So, kita nyo walang null sa dataset natin. So, start na tayo. X equals um, So, kung tatanungin nyo, ba't nakadrop yung house ID natin dito sa X and yung price? Kasi, ang X natin is gagamitin natin
yung mga dependent variable natin. So, kung ang kukunin natin is yung price is ang ilalagay natin sa y. So, dito, hindi natin kailangan ang price and ang house ID kasi ang house ID is di naman natin magagamit pang panghanap ng accuracy kasi ano siya, string value siya. So, kailangan numerical lang yung mga value natin. So, hindi gagana kapag sinama mo yung house ID. So, i-drop natin yan sa X. Then, lipat tayo sa pag-train and split. X train, X test, Y train, Y test. So, yun nga, yung test size natin is 0.2. Yung ano yan, 20% and yung remaining is yung 80%. Tapos, lagay tayo ng random state. Pwede nyong i-alter yan guys, depende sa inyo. Ano yung magandang gamitin. Naman tayo sa linear regression. Ay, strain, Y train. Yan, lumitaw na yung ano natin. The next naman natin is yung pag-predict natin. So, ypred is equals to model.predict. Tapos ang laman niya is yung x-test natin. Next naman natin is i-calculate natin yung mean absolute error at saka yung R2. Ang MAE is ang MAE yung ito yung nagme-measure ng average error between sa actual and tsaka sa predicted value. Kung mas mababa ang predicted value natin is mas maganda. Gawin muna natin. MAE is equals to mean absolute error. Ito naman, ang laban niya isang variable y test pati yung y predict. Tapos piprint natin yung MAE. Print natin yung MAE natin. So, mean absolute error. Or yung MAE tawagin. Abbreviation. Yan. So, ang mean absolute error natin is 112,934. So, dito naman naman tayo sa R2. R2 is equals to R2 score. Naman na isa pang y test. Pati yung y predict. Print din natin. So, negative 3.1431. So, ang explanation naman dito,
Kapag mababa ang R2, mas ang explanation kasi dito, if mas malapit sa positive 1, dun maganda ang R2 natin. If bumababa siya sa 1, it means lumalayo siya sa ating R2 score. Ito yung variance, yung kung gaano kalaki or gaano kataas yung variance sa target natin sa ating model. Dito na ma-explain lang natin dito sa coefficient natin. Dito sa square footage, ang nakuha natin sagot is negative 0.076. So, ang explanation dito, ah, kapag ang ah, kapag tumataas yung square foot natin, yung price na kinukuha natin is bumababa. Ah, and then, dito naman sa negative coefficient natin, nagaano ito ng kapag mas mataas yung pag mas mataas ay tumataas yung square footage, ibig sabihin nito is nagko-correlate siya dun sa price natin. So, kapag negative, ang sinasuggest niya, kapag tumataas yung square footage natin, nakaka-apekto rin siya dun sa price ng bahay. Then, dito naman sa location score natin, negative 35.73. Ang ano naman dito, ah, kada 1 unit na tumataas yung location score natin, bumababa naman yung price natin. Ah, nasa ano ito ng 35.73 units. Kapag naman negative ang sagot dito, kapag negative value, sinasabi niya na pag mas mataas yung location score, pwede itong nakaka-apekto pwede itong, ini-explain nito na lower prices yung sa price natin. And then naman, pwede itong maka-apekto sa characteristic ng scoring system ng dataset natin. Then naman dun sa number of rooms naman, which is yung positive 49.68, kapag tumataas yung, ay for every additional room, the prices increase. Yun nga, ito sagot, for every additional room, the price increased by approximately 49.69 units. Kapag positive coefficient naman, sinasabi niya, more rooms typically add value to a property. Tapos dito naman tayo sa R2 natin, which is nakuha natin sagot is negative 3.143. Ang ano naman niya dito is, ang MAE nga, sinusukat niya yung average error between sa predicted prices tsaka sa actual prices. So, if ang MAE natin is 112,900, ay, mali siya. So, kapag ang R2 natin, sabi ko nga kanina, um, measures how much of the variance in the target variable, which is yung variable natin, ang target variable natin is yung price. Kapag ang R2 natin is close to positive 1, dito siya mas maganda or mas best, good fit siya. Kapag naman ang value niya is close to 0, it means yung model natin is na ini-explain niya na almost no variance. Kapag naman negative R2, ang ibig sabihin niya, yung model natin is performing worse kesa sa pinaka-simple baseline natin, which is yung close to 0 lang.
Ang simple baseline natin, this predicts the mean of the target variable. Ayun nga, so tatlong klase siya. Negative, close to 0, or close to 1. Ang close to 1 yung pinaka-pataas. Close to 0 is ano yung no variance nga. Kapag naman negative siya is malayo siya sa malayo siya sa kinukuha natin. Tapos dito naman tayo sa MAE. Yung MA natin is yung measures the average error between the predicted prices. Um, ang MAE natin is 112,934. Ibig sabihin nito, nagde-deviate yung actual price natin sa ang actual price natin dun sa model prediction natin. Kapag mataas ang MAE, nag-indicate siya ng mas malayo siya sa actual prices. Sinasabi nito, magiging unreliable yung prices natin or yung nakukuha natin yung kinukuha natin na target variable. So kapag sobrang layo niya, sobrang taas, nagiging unreliable yung accurate price na estimation natin. So dito na tayo sa second part ng coding. Gawa tayo ng bagong notebook. Lagyan natin ng title na Evaluate Classification Model. Then dito, import muna tayo ng necessary libraries. Unahin natin yung Pandas. Then load na natin agad yung dataset. Kunin natin yung dataset natin, yung customer churn. Load natin dataset. Check natin kung may null ba tayo. Null values. Sa dataset naman natin, wala naman null. Explain ko lang ulit to. Namatay yung recording ko. Dito naman, dfchurn is equals dfchurn dot replace. Nireplace ko lang yung value ng churn kasi non-numeric siya. Kasi ito ang pinaka-need natin, ang target variable natin. So, hindi mo siya ma-code dito sa ano natin, sa ginagawa natin kung hindi siya numeric. So, pinalitan ko lang nireplace ko lang ang yes ng 1 tas yung no ng 0. So, run ko. Run na. So, ito. Dinrap ko naman yung customer ID kasi no need naman yung customer ID. Disregard na natin to sa dataset natin. Then, ayun nga, niran ko. Niran ko dito. Chinek ko kung natanggal ba. Natanggal naman. Then, dito naman guys, itong libraries na to, na-explain ko na rin to kanina. sklearn.model selection import print as split. Ito yung pang test natin ng ano natin ng mga data natin para makuha natin yung pang predict natin at saka yung pang test natin ng mga ng accuracy natin. So dito naman sinet ko lang yung variable x tinanggal ko is yung churn.
Tinanggal ko yung churn kasi ang target variable natin ang churn. So, sa y nilagay ko naman yung churn. Dito naman, xstring. Alam nyo na rin naman to. Yung pang test tsaka pang train ng ano natin, yung sa prediction. Ito naman yung percentage niya. Yung ilan, random state, yung size lang yan. Dito naman sa isa pang libraries, alam nyo na rin naman to. Scale Learn Model, Import Logistic Regression. Ito lang naman yung pang, ano natin, pang set natin, Python libraries. Kung mali ay itatanong nyo lang, ano tong max iteration na to? Max iter, ang ibig sabihin ng max iter is max iteration, yung loop or yung algorithm ng pag-test natin tsaka pag-train natin ng data. So, sinet ko siya ng 1,000. Bakit 1,000? Ang minimum dito is 100 for smaller dataset. Dahil ay gumamit ako ng 1,000 kasi sobrang laki ng dataset natin which is containing nga ng 500,000. 500,000 yan. Kaya nilagyan ko yung iteration yung algorithm ng pag-test natin tsaka train. Dito naman sa ano, uh, confusion matrix. Ito naman sa dito naman sa ano natin. Yung confusion matrix naman natin from library nga sklearn matrix. Purpose lang nito, kinakalculate niya yung confusion matrix. Sinasummarize niya yung performance ng isang classification model. Ginagamit niya, kino-compare niya yung predicted label doon sa true label. Kunwari, ang input natin is y true, tsaka y predict, y true and y pred. So, true, ay, yung y true is yung true class labels. Then, dito naman sa ano is y predict, predicted class labels by the model. Tapos, ito naman, ay dito tayo sa confusion matrix. Yung confusion matrix, ito yung ano, kapag kailangan mo ng clear summary ng actual versus dun sa predicted values mo. Kunwari, naghahanap ka ng predicted value, ay nagpe-predict ka ng value, i ilalaban mo naman siya dun sa actual value mo, which is yung sa data, galing sa dataset mo. Tapos yung, ayan nga, y test sa y predict. Ito yung true value, ito yung ano mo, pinipredict mo. So, ayan yung ano natin. Tapos, print natin yung, hindi ko pa pala na-print yung confusion matrix, yung classification report natin. Classification report. Tapos, classification report. Tapos, sa loob naman niya is yung ating y test saka y predict. Ayan. So, dito naman, inaano lang nito is, ito, ginagawa niya lang is, generate niya yung detailed report na, detailed report of precision, recall, at saka yung F1 score. Pati na rin pala yung support. Tapos, yung ginagawa naman nito, this explains
Dun sa precision natin is true negative. So, ito naman 1,500 tapos 1,500, 215. Ito yung true negative natin. This explains correctly predicted class 0. Yan. Ito yung equivalent niya. Tapos dito naman sa 44,785. Ito yung actual class 1 incorrectly predicted as 0. Sinasabi niya dito, ah pinredict niya pero incorrectly siya. Incorrectly predicted as 0. Tapos sa 0 na yung 0 nga ito, ah true positive yung tama, yung tawag diyan. So no correct prediction for class 1. Sa baba naman is yung 0 pang isa, no incorrect prediction for class 0. Dito naman tayo sa classification report. Yung precision natin, fraction of true positive prediction among all positive prediction. So kung ang precision natin sa unang ano natin is 0.70 or 70%, 70% ng predicted class 0 is correct. So tama niyan yan. Mataas yung value niya. Sa class 1 naman natin dito, class 1. So 0.00. So no prediction for class 1 kasi wala siya laman. Sa recall naman, yan class 0, class 0, 1.00. Ibig sabihin niya, all class 0 samples correctly predicted. So yung may mga 0 is, yung may mga 0 samples, ah tama yung pagkakapredict niya. Tapos sa class 1 naman, 0.00, wala. No class 1, samples correctly predicted. So, wala siyang maipipredict. Sa F1 naman natin, ito yung harmonic mean of precision and recall. Ayan lang. Iaano mo lang yan, ibabangga niya lang, then kukunin niya lang. So, ang ano dyan is 0.82. Mataas. 82 high due to perfect recall. So, ang ano niya dyan kasi mataas. Tapos dito naman sa class 1, no correct prediction kasi wala na naman laman. Yan. Accuracy niya is 0.70. Mataas siya, 70%. Tapos, malalaman nitong accuracy na to kasi true positive at saka yung true negative, inaano yan, true positive plus true negative divided by sa total. Ang sagot natin dyan, 0.70. Tapos yung macro average naman natin, average metric values across class without weighing by class size. Then dito sa weighted average, average metric value across classes weighted by class size. Tapos, next naman natin, print din natin yung ROC natin. Print ROC score. Laman naman niya is y test. Y predict. Pati yung y test, y predict pa ba? Oh, yan. So, ang ano niya dito is 0.09. 0.49. May explain naman to. Ang ROC AUC is
ito yung nagsusukat ng yung ability ng model para ma-distinguish niya yung dalawang classes. So, ini-explain naman ito. Kapag 0.5, kapag 0.5 yung random guessing, ito, 0.49. So, round off yan, 0.50, 0.5. Kapag inano mo yan, this indicates the model performs slightly worse than random guessing for class 1. Kasi random guessing, 50-50. So, kung mas mababa ka sa 0.50, worse pa siya sa probability ng 50-50 chance. Kasi sa probability, di ba? Probability of a coin, kapag tinos mo yung coin, probability na makukuha mo yung heads or yung tail. So dito, yung probability natin na nakuha is 0.49. So mas mababa pa siya sa 0.50. Tapos, ang gagawin natin diyan,